So, next is, ang topic natin ay dalawa, no? Dalawang topic tungkol dun sa Duterte vloggers na nagtatraidor na sa bayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbebenta. Hindi lang si Duterte ang nagbebenta. Ang pati mga Duterte vloggers nagbebenta na rin ng Pilipinas. Yun po ang nakakalungkot sa Pilipinas. Ang kumbaga ba ang sistema, just because natakot ka mamatay, huwag ka na kumanta ng bayang magiliw at huwag ka na kumanta na ang mamatay ng dahil sa'yo. Huwag ka na kumanta na cuando te ofenden por ti morir. Yan. Espanyol ng bayang magiliw. Oh, kumakanta pa ba ng bayang magiliw si Duterte? Si Sas Rugando Sasot na vlogger niya na according to the reports ay binabayaran ni Duterte sa pamamagitan ni ng mga kanilang si yung dating press secretary ni Duterte para magsalita para sa China. Pati si Banat Bay na nakita ko siya nag-explain pa overlapping jurisdiction. Ay ang sarap pagsasampalin ito si Sasot at si Banat Bay. Pati si Duterte sarap sampalin. Binibenta niyo Pilipinas. So, mamaya pag-usapan natin 'yan. Tapos ito si Tambaloslos, the biggest scammer of all time sa Pilipinas. Si Tambaloslos Martin Romualdez. Sobra-sobra. Una na, mga ayuda-ayuda yan. Naging gusto niya papugi. Namimigay, pera naman ng pamahalaan. Kung ano ang mga batas inimbento para magagamit ang pera ng gobyerno. Yan po ang nangyayari sa atin lahat. So bago lahat, magsimula tayo. Ako po si Toto Kausing alias Toto Bunyog. Sa amin sa grupong Bunyog, ang ipinaglalaban namin unang-una ay bayan at Pilipinas, Pilipino. So ngayon, kami po ay hindi po kami kagaya ng mga partido na politiko ng mga makikita nyo dyan na wala namang ibang ginagawa, hinahabol, tatakbo congressman, ang hinahabol ang tinatawag na pork barrel. Pag-usapan natin ang pork barrel sa pamagitan nito kay si Tambaloslos. Lahat na lang sa opisyal natin dito ngayon. Kaya ako nagpilitan ako tutakbo ng Senado just in case pag manalo ako, haharangan ko sila lahat sa kanilang ginagawa ng pagnanakaw. Ang problema po sa atin sa ngayon, sa Pilipinas, mga senador natin na hinalal, hindi malang hinaharangan ang mga patutsada, mga diskarte ng mga congressman para kumita. For all you know, ladies and gentlemen, if you are a Filipino, you must love the Philippines. And if you love the Philippines, you must not love money. And if you do not love money, you must shun or stay away from getting any profit from whatever endeavor that you may make. Kahit na sabihin natin, yung mga allowance, dapat hindi na nga kayo, kung talagang makabayan kayo, i-give up din yung sweldo ninyo. Tumakbo kayo, magtrabaho kayo pagka senador, pagka congressman na walang sweldo. Sige nga. Gayahin nyo kami vlogger na wala naman kami kinikita dito. Sumisigaw kami, napupuna sa inyo. Namumuri kung dapat puriin. Namumuna kung dapat punain. Sundin nyo kami. Si Tambaloslos, inubos niya na lahat ng pera. Sa totoo lang, Tambaloslos, kasuhan mo ko ng libel. Sigurado ako, binibigyan mo, binubusog mo lahat ng congressman, kaya 300 plus na congressman bumuboto kung saan mang gusto. Kung anong gusto mo. Ang ginagawa mo yun po. Ito, lahat ng congressman dyan, pinapirahan mo. Ginagawa mo na ngayon ang kultura ng korupsyon dyan sa Kongreso. Bawat congressman, binibigyan mo ng 5 milyon buwan-buwan para kung anong gusto mo, masusunod. Tanong, saan niya kinukuha yan? Ang daming diskarte. So lahat, ang diskarte nito ni Tambaloslos po, ganito po. Kinakapitalan niya na binibigyan niya 5 milyon kada buwan ang bawat congressman. Kailangan niyang majority. So sa ngayon, 300 mahigit po mga congressman sa buong Pilipinas, kasama ng mga party list, ay kayang-kaya niya diktahan kung saan man niya gusto. Kung ano man ang gusto niyang programa.
At kung gusto niya programa na kung anong batas na para kumita siya ay mangyayari sapagkat hawak niya ang 300 na congressman, 300 na boto. Alam niyo naman ang papel diyan, ang diskarte diyan sa House of Representatives kung majority ang boto sa iyo lahat. Kita mo ang bilis-bilis, 1 linggo, 2 linggo lang na ipasa na kagad ang resolution on both houses number 7 na kung saan ipopropose nila na babaguhin nila ang economic provision. 3 economic provision ang pinaka-main na binabanggit nila na babaguhin. Ano mga yun? Una, gusto nila, payagan nila mga foreigners sa pamamagitan ng korporasyon na magpatayo ng mga universidad dito na fully owned by foreigners, ng mga banyaga. So imagine mo, magpatayo yung mga bilyonaryo ng mga China, patayo ng university, bibilhin ng University of the East, bibilhin ng Far Eastern University, bibilhin ng Ateneo University, ibibenta ng University of the Philippines. Oh, ano makikita ninyo? Chinese ang may-ari. Yan ang una nila, diskarte. Pangalawang diskarte nila, kaya pala kinukubiyakan, papayagan nila mga korporasyon ng mga foreigner na magmamay-ari ng lahat ng tinatawag na public utilities. Ano ba yung public utilities? Kasama na dyan yung mga jeepneys. So, all right, ladies and gentlemen, now I found that the basic reason and the principle working behind why BBM, Romualdez, and the rest of the unitives are wanting to have a modernization in PUVs, passenger unity jeeps. Alam ko na ang rason, ang pinakatotoong rason. At ang gusto nila, matigil na yung diskarte na ang nagmamay-ari ng lahat ng bawat prangkisa sa jeep ay matigil na yung isang operator ang magmamay-ari. Matigil na kung ang driver, kung gusto niya magkaroon ng prangkisa, bibili siya ng jeep, bawalan na ang individual franchise. Kaya pinipilit nila hanggang April 30 na lang. Pinipilit nila ang mga driver at saka operator natin na mag-consolidate. Ibig sabihin na mag-consolidate ay sumali sila sa korporasyon. Sumali sila sa cooperative. Ano ang rason? Bakit pipigilan ninyo ng individual na operator isang pride ng bawat operator na mayroon siyang jeep? Bawal na daw ang individual na prangkisa. Bakit? Kasi ang gagawin nilang diskarte para payagan ang mga banyaga na mag-operate ng lahat ng public utilities ay kailangan korporasyon. So para korporasyon, mabibili ng korporasyon na Chinese itong lahat ng jeep. So makikita ninyo, lahat ng jeepney natin sa Pilipinas, kahit king of the road pa rin yan, ay korporasyon ng Chinese ang may-ari. Kita mo? Ganun ang diskarte. Sinasadyang pinapatay po sa ngayon ang mga operator at jeepney drivers. Kung bakit pinipilit na ipapasok sa korporasyon bago bibigyan ng prangkisa, kailangan nakakorporasyon kayo. Ito po, sa batas ng korporasyon, ipaliwanag ko sa inyo na maigsi. Ano bang korporasyon? Ang korporasyon po ay binubuo ng grupo ng mga tao. Ang mga tao dito sa pinag-usapan natin, mga operators. Minimum of 5 kung may regular corporation. At hindi naman pwede ritong one-person corporation. Kasi public utilities ito. At binago nila, nagpasa sila ng batas. Nagpasa sila ng batas na bawalan na yung mga individual na person na magkaroon ng prangkisa sa sasakyan sa mga bus o di kaya jeep. So kung mabuo na korporasyon na 5 katao, yan na ngayon ang bibigyan nila ng prangkisa ay korporasyon, hindi tao. So ano mangyari? Kung isusuko ngayon na mga jeepney operators ang kanilang prangkisa sa pamamagitan ng pagsali sa korporasyon, ang kanilang prangkisa ngayon
ay ipapangalan sa korporasyon at wala na silang pangalan dun. So ngayon, ang diskarte nila, kinausap nila yung Hyundai, kinausap nila ang China na mga nagmamanufacture ng minibus naman, hindi naman jeep yun. At papautangin nila ang mga bawat korporasyon na ang bawat isa ay 2.4 billion ang pinakamababang presyo. Tanong, kaya ba yan? Sagot, hindi. Napatunayan na po. Mahigit 40 na po na mga korporasyon ng jeepney drivers, jeepney operator sa buong Pilipinas ang nagreklamo na maririmata na ang kanilang mga jeep. Maririmata na ang kanilang prangkisa sapagkat ay hindi na sila nakakabayad. Hindi nila kayang bayaran ang buwanan. Ang buwanan na ihulog nila may halos 40,000 a month. Kaya ba ng jeepney operator yan? O magkano ba kikitain kung magmaneho ka ng jeep? Yung krudo pa lang. Pag krudo, 1,500. Ngayon, kung may sobra dyan, ibibigay mo una, kailangan mag-maintain ka ng 1,500 din a day na ibabayad mo sa amortisasyon sa mga korporasyon. Kaya ba yan 3,000 a day? Kaya ba yan kikitain ng isang jeep 3,000 a day? Hindi. Napatunayan na nga na iririmatahin na nga ng Development Bank of the Philippines at saka Land Bank of the Philippines yung maraming mga jeep ang nauna na kumuha. So medyo pasalamat din ako kahit ayaw ko kay Mr. Chubby Chingson at nagiging maka-Pilipino siya. Yung kanyang billion-billion na pera na sa totoo lang galing din sa nakaw sa tobacco industry ay kinapital niya, kinausap niya mga Koreano na mga kumpanya sa Korea at gagawa sila ngayon ng jeep, totoong jeep ang forma. Gagawa sila ng jeep at ipapautang ni Chubby Chingson sa mga operator nito at walang down payment at mura pa ang singil. At higit sa lahat, electric ang makina. Pero ang bottom line dito is, bakit ninyo ginagawa na korporasyon na ang prangkisa, hindi na individual? Kasi ang gusto ninyo, papasok ang mga alaga ninyo na nagbibigay sa inyo ng komisyon na papasok ang korporasyon na pwede na ngayon, kung marimata, bibilhin ngayon ng mga Chinese corporation. Ang mga marimata na korporasyon na mga magsasara dahil sa hindi makabayad sa amortization. Simple lang. So yan po yung una nilang scam. Kasama dyan siyempre si Tambaluslos. Next, ang unang scam na matindi na parang hindi ko matanggap sa aking puso, aking utak, ano yun? Nagpagawa, ginastusan, ang ginawa ng paraan ni Martin Romualdez, speaker ng Tacloban ng Leyte, na maipasok at nasimulan na. 3 billion pesos para sa 3 kilometro na diversion road. Ang diversion road mula sa Tacloban City papunta sa Palo, bayan ng Palo sa Leyte. 3 billion pesos, 3 kilometro lang na kalsada. Ngayon, mayroon daw yung kasama na solar na mga poste na ilaw para hindi nagagastos ang kuryente. So, mayroon mga 2 lane sa both sides. Naku, kita mo na. Bayan, kita mo na kung paano. At hindi lang yan. May isa pa. Ito yung caretaker scam ni Romualdez. Namatay ang congressman ng Puerto Princesa sa Palawan na si Edward Hagedorn. At pinasok siya na ngayon ang caretaker o hahawak ng distrito ng Puerto Princesa sa Palawan. Ano ngayon ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, lahat ng budget para sa Puerto Princesa hanggang sa Balabac na municipality ay hawak niya ang budget, ang pera sa kalsada, sa tulay, sa lahat ng proyekto. So lahat ng kontraktor lalapit kay Romualdez. Hindi lang yan.
Lahat, alam naman natin ang Palawan ay mayaman sa mga resort, mga beaches na mga white beaches. Hindi lang yan, kundi hawak pa niya ang lahat na mga foreigner diyan na papasok na mag-umpisa ng mga beaches. At sobra ata napakaswerte o napakamalas nitong Palawan. At dong Marso lang, si Edward Aguidor ay namatay October 3, 2023 dahil sa cancer. Itong Marso naman, March 13, 2024, ay namatay naman ang congressman na pangalawa ng Palawan. Na si Salbami. Ano pangalan ni Salbami? Edgardo Salbami. Si Salbami naman, ang distrito niya ay sakop niyang El Nido. Sakop niyang San Vicente. Lahat ng mga resort town sa Coron, sakop niya. Hanggang Linapakan. Kaya, sobrang yaman na talaga si Romualdez. Siya pa rin ang humawak. Anong ibig sabihin niyan? Di lahat ng proyekto na nakalaan para sa Northern Palawan ay sa kanyang bulsa din mapupunta. So ano ngayon? So ibig sabihin, kung dati nagnanakaw siya bilang congressman ng Leyte, ngayon ang ninakaw niya ngayon ay bilang congressman din ng 2 distrito ng Palawan. Kung ang nakaw ng congressman sa bawat distrito ay hindi bababa, sabihin na natin sa 50 million kada taon, times 3 mo yan. 150 million. Hindi pa pinag-usapan yung iba dyan. Ngayon, dadaan sa opisina ng congressman lahat ng mga gusto magpatayo ng mga resort. Kasi pag magpatayo ka ng resort sa Palawan, kukuha ka ng permit sa Palawan meron tinatawag sa Palawan office kung saan ka kukuha ng permit. So meron pang mga lahat ng klase ng permit, dadaan ka sa kanya. So iyan ang scam niya ni Romualdez. Ang tinatawag caretaker scam. Bakit hindi kayo magpa-eleksyon? Dapat magpa-eleksyon na kayo. Sinasadya na hindi pa-eleksyon. Ngayon, kinuha niya rin kay Teves. Hindi rin ang pa-eleksyon kay Teves sa Negros Oriental, sa 2nd District at 3rd District ata yun. So, ibig sabihin, lahat ng budget sa distrito ni Teves napunta rin sa kanya. So, lahat ng mga distrito dito na namatay o di kaya natanggal ang mga congressman ay kinukuha ng Office of the Speaker. So, lahat ng project dyan, si Romualdez ang mag-approve. Ganon po katakaw si Romualdez. So, ladies and gentlemen, kailan ba matatapos itong sa ating kahanap ang buhay ng Pilipinas? Dagdagan pa, yung kaaway niya sa kabilang bakod, di ba ka Duterte, isa pa itong mga traidor. Ang mga vloggers nila na kinukuha, yun pala, binabayaran ng dating press secretary ni Duterte na si Martin Andanar na taga Surigao. Binabayaran nila para magsalita pabor sa China. Biro mo, ang kinakanta nila ngayon sa kanilang mga vlogs, ganito. Bakit natin ilagay ang buhay, isalang-alang ang buhay ng Pilipino at gusto natin lumaban, magkipaggira sa China? Hoy! Ang ibig sabihin ng mga argumento ninyo, bahay mo sarili. May pumasok na ibang tao. Kunin ang bahay mo. Just because na yung umaagaw ng bahay mo ay may baril na dala, ibig mo sabihin susuko ka na lang? Yan ay sa sitwasyon ng bahay na inaagaw ng mayaman. Pwede siguro, sumuko ka. Kasi hindi mo kaya, baka patayin kayo. Pero ang pinag-usapan natin, bansa against bansa. Tanong, may kakayahan ba ang Pilipinas lumaban sa China? Sa pamimilit nila kukunin yung ating mga na dapat sakop ng ating exclusive economic zone?
Ito magkwento-kwento pa si Banat Bay, akala mo may alam. Sabi niya, overlapping jurisdiction. Shit na malagkit. Walang jurisdiction ang China dyan. Ang problema sa inyo ni Duterte, ginagalang ninyo ang claim ng China. Ang desisyon po ng tribunal sa Permanent Court of Arbitrators, sinabi na hindi ginagalang ang 9-line na ginawa ngayon 10-line ng China. At kung hindi ginagalang ng tribunal, ibig sabihin, wala silang karapatan na makialam sa Ayungin Shoal. Wala silang karapatan na bawalan ng ating mangingisda para mangisda doon. At wala silang karapatan na sabihin sa kanilang mangingisda na sila lamang ang mangingisda doon. Ladies and gentlemen, ang desisyon po ng tribunal ay nakasandal sa tinatawag na UN Convention on the Law of the Sea. Ang pinag-usapan diyan sa Law of the Sea, sa issue na particular ito, hanggang saan ang teritoryo ng isang bansa. Sinasabi sa United Nations Convention on the Law of the Sea na pinirmahan kasama ang China na bawat bansa mula sa kanyang pampang sa dagat, magsusukat ka ng 200 miles. 200 miles mula sa pampang. At hanggang doon sa dulo ng 200 miles, ang bansa na yan ang siyang may jurisdiction, may sovereignty sa parte ng dagat na yan. Ang Ayungin Shoal po, ladies and gentlemen, Banat Bay, makinig ka! Sa Saragot, Arugado Sasot, makinig ka! Sa COP ng Exclusive Economic Zone na 200 miles ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. May karapatan ba na magharang ang China? Ang Coast Guard ng China? Atin yan! Pumapasok sila! Oo, kiniklaim din ng China. Pero yung kanilang claim ay hindi ginagalang ng Permanent Court of Arbitration na nagdesisyon sa kaso na sinampa ni Noynoy Aquino nung panahon niya, nung isinampa noong 2013 at nagresulta sa panalo. Nung nanalo, paumpisa yung administrasyon ni Duterte 2016 at ibinigay ng Permanent Court of Arbitration ang desisyon ng kopya kay Duterte. Ito namang Duterte, hindi pa ginalang. Gago. Ibininta pa ang Pilipinas sa China. Iginalang niya yung kiniklaim ng China na klaro sinabi ng arbitrator, ng panel of arbitrators, na Pilipinas ang nakakasakop sa Ayungin Shoal. Tapos magkwento pa ito si Banat Bay, tinatawag niya na isla ang Ayungin Shoal. Hoy, hindi isla yan. Sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration, hindi yan ginagalang na isla. Ginagalang lamang, tinitingnan lamang yan na isang bato. At ang bato ay walang kakayahan para kumuha ng panibagong 200-mile exclusive economic zone. Ang nangyari dito, ang ginagawa ninyo na rason para mabigyan ninyo ng dahilan na hindi nagtatraidor si Duterte, ay sinasabi nyo, oy, pinangangalagaan ni Duterte ang Pilipino kasi kung magkagira, mamamatay ang Pilipino. Shit na malagkit. Tayo ang may-ari ng Ayungin Shoal. Ang Ayungin Shoal kinukonsidera ng Permanent Court of Arbitrators na isang dagat. Hindi yan isang isla. Bakit? Kasi hayaan mong tao dyan hindi mabubuhay. Walang tanim na tutubo. Kapag ang isang isla-isla na hindi mo makita kung
taob o mataas ang tubig, hindi yan isla. Ang tawag yan kuminsan, pwede mo sabihin na sandbar. Pero laging tinatag niya na shoal. Kung mag-high tide, pero itong Ayungin Shoal, makikita mo kahit high tide, may matitira pa rin lupa. Pero sapagkat hindi ito matataniman na kahit anong tanim, hindi mabubuhay, hindi yan kinukonsidera na isla. At kung hindi yan makonsidera na isla, walang karapatan ang sinuman nagmamayari niyan na magsasabi na magsusukat ulit ng 200-mile economic zone mula sa Ayungin Shoal. Wala. Kumbaga, ang Ayungin Shoal ay nasa 100 lang. 100 miles. Pag, ibig sabihin, sakop pa siya ng 200 miles mula sa Pampang. Mula sa Pampang, pinakadulo ng Pampang ng Pilipinas, papunta sa West Philippine Sea. Sakop na sa loob ng 200 miles sa dagat ang Ayungin Shoal. At bilang exclusive economic zone, Pilipino lamang ang may karapatan na mangisda dyan. Ano ang nangyayari? Binabawalan ng China ang mga Pilipino na galing sa Zambales at sa Pangasinan na mangisda dyan. Tapos yung China naman, tanging mga mangingisda lang sa China ang pinapayagan. Bakit ang nangyari ngayon? Tayo, atin yan. Bakit ang China Coast Guard ang nagbabantay? Sa totoo lang, kung ako ang presidente, pinalubog ko na yung barko ng mga China dyan. Bakit kaya tayo matatakot? Nakalimutan na ba ninyo, Duterte? Yung Yultong War sa Korea? Kung saan 1,000 Pilipino na kasama ng PEPTOC, kasama dyan si Fidel Ramos, mga sundalo na maliliit, na mga mahina, ang mga mababa pang rangko noon. Sila 1,000 Pilipino. Ang kalaban nila 40. Kung hindi ako magkamali, tingnan natin. Para hindi ako magkamali. Yultong War. Yultong War na ito, Battle of Yultong. Kung saan nanaig ang Pilipinas. Mga Pilipino, tinulungan ng Pilipinas ang South Korea. Kasi ang South Korea noon ay wala silang kakayahan na magdepensa sa kanilang sarili. Nagpadala ang Pilipinas ng 1,000 sundalo. Nagpadala ang Pilipinas ng 900 Filipino soldiers na nabilong sa 10th Battalion Combat Team. Kasama dyan si Fidel Ramos doon. Sa 900 na yan, hindi nila kasama ang mga US Army dyan. Kasi umalis ang ibang mga continent dyan, ang ibang sundalo ng Canada, sundalo ng Australia, umalis. Kung baka natira doon, Philippines na lang. Sa 900 na tao ng Philippines, ano bang nangyari? Sumuko ang China kasi ang China tumulong sa North Korea. 40,000 na Chinese soldiers ang kalaban. So yan po yung dapat ninyong tandaan. Sa kaisa-isang gera na nangyari sa gitna ng Pilipinas at China, Pilipinas po ang nanalo. Kaya bakit tayo matatakot sa China? So, ngayon, tingnan natin. Hinahanap ko, nire-research ko. Yultong. Battle of Yultong. Yultong sa South Korea to.
So the battle, tignan ko dito ang mga, basta kay, ang umatras dito ang China. Naririnig. Ito ha, sa Pilipinas, mula sa 10th Battalion Combat Team ng mga Filipino soldiers, 900 sila ang nagdepensa ng dinepensya ng South Koreans. 12 lamang ang namatay sa 900. Ang namatay sa kabilang panig sa China, 500. So, kaya ba nila yan? So, ganun po kasimple dapat pag magmayabang kayo. Magmayabang kayo dapat. Ito. Para masabi ninyo hindi ako nagsisinungaling. Isakay ko itong binasa ko na research. Ayan, nakita ninyo yan? The Philippines in the Korean War, the Battle of Yultong. Basahin ko lang ha. The Korean War, 1950 to 1953, so UN forces led by the South Koreans and the US fight against communist-backed forces led by North Korea and China. Here, Dennis Emil Doke explains the story of one of the countries that formed part of the UN force, the Philippines. In particular, he looks at the feats of the Filipino forces against Chinese troops in the 1951 Battle of Yultong. Dahil dito sa panalo, nagmayabang si General Douglas MacArthur. Sabi ni General Douglas MacArthur, matapos ang gera, nananalo ang Pilipinas. Sabi niya, give me 10,000 Filipinos and I will conquer the world. Sabi na General Douglas MacArthur. Ganon po katindi ang paggalang ng pinakamagtindi na military force sa buong mundo, ang United States, sa katauhan ni Douglas MacArthur na siyang commander sa Asia Pacific. Basahin natin ulit. Artillery shells rained down upon the UN forces occupying the hills of Yultong. It was the opening salvos of the Chinese Spring Offensive. The 10th Battalion Combat Team of the Philippine Expeditionary Force sent to Korea, yan ang pep talk, braced itself for what seemed to be an incessant typhoon of death and destruction. This is the story of 900 Filipino soldiers who defeated 40,000 Chinese and North Korean forces on the hills of Yultong. To understand our story, let's travel back to how this war started. On 25 June 1950, 75,000 North Korean troops with Soviet and Chinese support invaded South Korea to capture its capital city, Seoul. In response, the newly established United Nations passed UN Security Council Resolution 83 to urge the United Nations member states to restore peace and order to the Korean Peninsula through the repulsion of communist forces by military action. The Philippines in Korea, one of the UN member states,
Philippines that heeded the call to arms was the Republic of the Philippines, which at that time was still recovering from the scars brought about by the Imperial Japanese forces during the Second World War. Philippine President Elpidio Quirino urged Congress to approve Republic Act 573 to deploy 7,420 Filipino troops to the Korean Peninsula. The President saw this as a commitment to help a friend and as part of a larger battle to defeat communism. He gave these words when he addressed the pep talk soldiers. Poor as we are, this country is making a great sacrifice in sending you there. But every peso invested in you is a sound investment for the perpetuation of our liberty and freedom. Yun ang speech ni President Quirino. First to Dakenpusan, South Korea was the 10th Battalion Combat Team of the Philippine Expeditionary Force to Korea or PFTOC. On September 19, 1950, shortly after General MacArthur's successful Incheon landing, the men of the 10th Battalion Combat Team, the heroes of our tale, were made up of 64 officers and 1,303 enlisted men led by Lieutenant Colonel Dionisio S. Ojeda. They were supposed to be a motorized unit operating tanks, but none arrived with them. So they were turned into a heavy weapons unit. Images of ruined cities, refugees, and famine welcomed the battalion. All these were familiar and bitterly nostalgic to the Filipino troops. After all, these were the same sights they say in their home countries or they saw in their home countries a few years back during the Japanese War. Korean refugees quickly ran to them upon sight to beg for food and the battalion obliged. So ibig sabihin, malaki po ang utang na loob ng mga Koreano sa Pilipino. Ang mga Pilipinong pumunta roon, sila ang nagsumalba sa mga Koreano, mga gutom, lahat-lahat. So initial fighting. After the melancholic welcome, the Filipino force was assigned to join the Turkish Brigade and the U.S. Puerto Rican 65th Infantry Regiment into the 3rd Infantry Division. Soon after, the 3rd Infantry Division faced the Communist North Koreans at the Battle of Myeongdong, which resulted in their victory. That was the first battle won by Filipinos in a foreign land. So yan ang unang panalo ng mga Pinoy na sundalo sa labas sa Pilipinas. Yung Battle of Myeongdong. In the spring of 1951, the 3rd Infantry Division was deployed along the area of Imjin River. The 3rd and 2nd Battalions of the U.S. 65th Infantry Regiment positioned facing west along the river, with the Turkish Brigade occupying the east flank, and the 10th Battalion Combat Team was at the center. Unbeknown to these men, hindi alam ng mga Pilipinong mga sundalo, a storm was brewing under their noses in the form of the Chinese Spring Offensive. Hindi alam ng mga sundalong Pilipino na bumubuo ng 10th Combat Team, Battalion Combat Team, na mayroong parating pala na 40,000 na Chinese. So 40,000 Communist Chinese troops of the 4th Division of the Chinese People's Volunteer Army under Commander Peng Di Huai planned to attack and surround the 3rd Infantry Division. He deployed the 15th Army in a narrow zone between Imjin River and Route 33. The 12th and 60th Armies were deployed to attack the positions held by the 10th Battalion Combat Team ng mga Pilipino and the Turkish Brigade through the Fujian Ridges. Chinese Spring Offensive. 20 hours ng March 22, 1951, artillery shells, mortar fire, machine gun,
and small arms fire greeted the Turks at the start of the battle. At 2300 hours, waves of Chinese soldiers assaulted the 10th Battalion Commander Team of the Filipinos, who were positions and engaged in a series of close-quarter confrontations. Grabe! Close-quarter battle. Akan, man-to-man na gera ang ginawa ng mga Pilipino roon, kalaban ng mga Chinese. So continuous artillery bombardment and some friendly fire cut the communications between troops in the 3rd Infantry Division. Fortunately, communications returned at 30 hours. Big sabihin, alas 12:30 ng madaling araw. And the Turkish Brigade received an order to retreat to a position on the line south of Hantan River. Intensifying Chinese assaults forced the 65th Infantry Regiment to retreat. So, big sabihin, mga kasama ng Pilipino na Turkey ay nag-retreat na. Umalis na sa gera. Tumakbo na. Pero yung 10th BCT was surrounded. Doon pinalibutan ng mga 40,000 Chinese na soldiers ang 10 Battalion Combat Team ng mga Pilipino. 900 lamang sila. Pinalibutan sila ng Chinese forces. The 10th Battalion Combat Team, non-combatants such as the chaplains, clerks, medics, cooks, and drivers threw themselves into the fray. So, ibig sabihin, yung mga membro ng Battalion Commander, Battalion Combat Team ng mga Pilipinas ay yung mga hindi, mga soldado, yung mga pare o pastor o imam ay ginawa na rin silang sundalo kasi kulang sila, outnumbered sila. 900 lamang silang kalaban na 40,000. So men of the 10th Battalion fought dispersed and confused because of the lack of communication between the hills. So, ibig sabihin, meron siya sarili pala sa Chocolate Hills doon. The fighting went on and on where some men were wounded, killed or captured. Among the captured was Lieutenant Tomas G. Batilo of the Able Company of the 10th Battalion Combat Team. Then Lieutenant Jose Arteaga Jr. led the Baker Company to defend the strategic hill of Yultong, but they were pushed back by the unrelenting Chinese forces. At 3 o'clock in the morning, enemy forces penetrated deep into the formation and reached the position of the Charlie Company in the reserves. Unfortunately, the company suffered heavy losses, including Lieutenant Arteaga. So while this was happening, Lieutenant Colonel Dionisio Is Ojeda received an order to withdraw and all units complied except Captain Conrado Yap. Mabigat tong grupo ni Captain Conrado Yap. Inutusan na pala yung battalion commander nila na si Lieutenant Colonel Dionisio Is Ojeda na mag-retreat na, umalis na. Pero si Captain Conrado Yap na may mga heavy weapons company siya, Captain Yap led his men to counterattack to rescue the wounded and to retrieve the dead. He opened the hatch of his tank and shot at Chinese with the mountain machine gun and with his gun crew firing as fast as they could. Chinese soldiers fell one by one at the rate of 17-1 in favor of the 10th Battalion. The heavy weapons company succeeded but at the price of Captain Yap's life. So namatay din si Captain Yap. The 12th President of the Philippines, Fidel Ramos, who was also a pip-talk soldier for the 20th Battalion Combat Team, commented about Captain Yap's action in his speech during the 42nd anniversary of the Battle of Yultong. Captain Yap, his mission accomplished, now ordered a withdrawal. While making a head count of his boys and directing the withdrawal, he was hit by a machine gun fire. The 10th Battalion held their ground until dawn, and by this time, the Chinese attack slowed down, and this allowed the 3rd Infantry Division to retreat. Then the Charlie Company of the 10th, supported by the M24 Chapi light tanks of the Recon Company and Allied Artillery, led a counterattack to restore the lost area of B Company. The Filipinos fought until midday when General Robert Soule fell back to Lyon, Kansas, to the position of An Hyung Ri.
So aftermath, the battle ended with 500 dead Chinese soldiers lying on the battlefield, and 2 of them were captured. On the other hand, the 10th Battalion Combat Team lost only 12 people, with 38 wounded and 6 missing. It was a victory for the fighting Filipinos. For the act of valiance performed by Captain Conrado Yap, he was posthumously awarded the Philippine Medal of Valor, the U.S. Distinguished Service Cross, and was awarded the first Taigo Cordon of the Order of the Military Merit on the 65th anniversary of the Korean Armistice Agreement on July 27, 2018. Lieutenant Jose Arteaga Jr. was posthumously awarded the Philippine Distinguished Service Cross. Ang Distinguished Service Cross po ay pangalawa sa pinakamataas na medalya. Ang pinakamataas ay Medal of Valor. This battle, which saved the 3rd Infantry Division, ultimately helped in turning the war in favor of the United Nations. After the war ended in July of 1953, the Philippines and South Korea cemented a great friendship that even stands to this day. UN forces were so impressed with the 10th Battalion Combat Team's valiance that they were nicknamed the Fighting Filipinos. To this day, the story of the Fighting Filipinos is a source of national pride among Filipinos because this showed that despite poverty, the Filipino people could rise. So what do you think of the Philippines' role in the Korean War? Let us know below. Ang pinakauna at pinakamalaki na papuri ay nanggaling po kay General Douglas MacArthur. At sinabi ni General Douglas MacArthur, "Give me 10,000 Filipinos and I will conquer the world." Dahil doon, nagyabang siya kung gaano kagaling ang mga Pilipino. So ang kagalingan po sa gera ay nanggagaling po yan sa katapangan at siyempre utak. Ibig sabihin, matalino po yung natural na talent ng Pilipino bilang sundalo ay matalino at mautak at matapang. So bakit kaya tayo matakot sa China? Nanatalo na natin sila. Never in the history that China has defeated Philippines in any kind of war. 2 gera sa Korea, tinalo natin ang China. So bakit ninyo ibinibenta? Bakit sasabihin ni Digong na kailangan na natin sumuko kasi mas malakas ang China? Nako, dagat po ang awayan. Dagat po ang pinag-awayan. Kaya bakit tayo matatakot? Ako magbo-volunteer ako pupunta ron. Ang hawak ko lang ay meron lang ako ba scuba equipment, may dala ako mga baril, may lahat. Nako. Kaya bakit tayo matatakot? Pangalawa, bakit tayo matakot? Kakampi naman natin ang Australia. Kakampi natin ang Japan, na may mga submarine din, may mga barko din. Kakampi natin ang Taiwan. Kakampi natin ang South Korea sa ngayon. Siyempre, kung ang ating binigay sa South Korea noon, siyempre ganun din katindi ang ibabalik nila na utang na loob sa atin. Sila kasi mayroon silang nuclear missiles. Kaya natatakot din ang China sa kanila. Ang problema lang dito, si Duterte talagang sadya nila, pati mga vlogger na, sinasadya nila na binibenta ng Pilipinas sa China. So, yan po ang pinaka-problema ko. So, ngayon, titingnan mo si Duterte dito, may gana pa na magtatakbo senador. Tatakbo na si senador. Tingnan niyo ang kanyang Huwag niya nating iboto to. Ayan. Tatakbo daw sa senator. Ayan. So anyway, what is important here is now, pinakita ko na sa inyo na kayang-kaya nating manalo.
Kayang-kaya ng Pilipinas na manalo. Ngayon, may papakita ko sa inyo kung ano ba talaga yung naipanalo natin. Yun ang pinakahuli kong vlog sa panahon na to. Para masampal ang kasinungalingan ni Banat Bay at saka ni Sas Ruganso Sasot. Mahilig sila magkwento ng kwento, hindi naman totoo eh. O ito, panalo naman ng Pilipinas ito sa panahon ni Noynoy Aquino. Ang panalo ng Pilipinas sa kaso laban sa China. Ang title nito, The Legal Victory for the Philippines Against China. A Case Study. So nakalagay dito, sinulat ito ng Geneva Graduate Institute. Sabihin sa Universidad sa Geneva, Switzerland. Sabi ng nila, the conflict over the South China Sea is not just one of military might and political clout, but also one of legal strategies. The Philippines especially has sought to counter Chinese moves with a turn to international adjudication and with significant success. Diretso na lang ako sa award kung anong ibig sabihin. So, ang unang desisyon, una sa mga desisyon na babanggitin ko na dinesisyonan ng Permanent Court of Arbitrators, ano bang isa? PCA siya. So, Arbitral Tribunal. Okay, tawagin na natin Arbitral Tribunal. So, ang unang desisyon dito, ang claim ng China na kanila daw ang dagat dahil sa history ay kanila na yon. Ang utos sa desisyon, sinabi ay ganito, the pre-existing historic rights no longer exist. Hindi na kinikilala. Hindi na siya compatible. Hindi siya tugma sa United Nations Convention on Law of the Sea. Ang United Convention on Law of the Sea kasi, yan po ay kasunduan ng mga bansa. Kasama ang China, nagkipagkasundo sila na ang bawat bansa, mula sa pampang ng bawat bansa, ay 200 miles, susukatin mo papunta palaot, hanggang dyan ay teritoryo ng bansang yon. At ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng 200 miles, nasa 100 miles lang siya eh. So sinabi ng unang desisyon ng UNCLOS ay hindi ginagalang sa United Nations Convention on the Law of the Sea ang claim ng China na 9-dash line. So Banat Bay, mali ka sa pagsasabi na oo, may claim pero hindi ginagalang ang claim ng China. Tapos nagkikwento ka, anong isla? Binabanggit mo ang Ayungin Shoal na isla. Hoy, hindi isla. Ang desisyon ng tribunal ay hindi isla yan, kundi rock, bato. Basahin mo ang desisyon bago ka magkwento. Sa mga bato kasi, mga shoal, meron tinatawag na low tide elevations. Meron tinatawag na high tide elevations. Ang Ayungin Shoal, yan ang tinatawag na Second Thomas Shoal. Ang Second Thomas Shoal ay kinukonsidera na low tide elevations. Na ibig sabihin, konting-konti lang ang angat niya sa dagat, sa tubig. Or pwede rin na submerged banks. Ibig sabihin submerged banks, yun yung mga tinatawag na natatabunan ng tubig kung mag-high tide. Pero pag mag-low tide, na tinatawag sa Bisaya na hunas, o di taob kung sa maraming tubig, pero kung hunas, kung low tide, ay makikita mo siya. Yan ang tinatawag ng mga low tide elevations. Kaya, pinupuri ko yung utak ng Estrada kahit ganun lang. Sila kasama niya si Defense Secretary Orly Mercado na nagdesisyon sila, matalinong diskarte yon na dinala nila doon ang barko na BRP Sierra Madre na hindi na gumagana at pinasadsad. So dahil nakasadsad, hindi na pwedeng alisin. So at least,
Iyon na ngayon ang nagiging natural na depensa ng Pilipinas laban sa China. So tapos, pinag-usapan din dito sa decision, paano naman kaya yung mga ginawang isla ng China? Paano naman kaya yung mga construction na ginawa ng China? Sa ngayon nga, meron silang airport doon sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Anong sabi ng arbitration, ng tribunal? Sabi ng tribunal, China's construction of the installations and significant reclamation work, as well as its maintenance of military or governmental personnel or civilians, cannot enhance a future status from RAC. Bato pa rin yun. Bato pa rin ang tingin. Ang konsidera ng batas, bato pa rin yun. At kung bato, ay wala kang karapatan na magsasabi na iyon ay magkakaroon ng panibagong exclusive economic zone na 200 miles mula sa Pampang. Tapos, pinag-usapan din kung ano yung mga ginagawa ng Chinese sa China Sea. Basahin ko ang ruling ng tribunal. The tribunal also ruled on the legality of activities of Chinese officials and Chinese vessels in the areas of the South China Sea located within the Philippines Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. It concluded, the tribunal concluded, nagdesisyon, that China breached the provisions of UNCLOS. Ibig sabihin, nilabag ng China ang United Nations Convention on the Law of the Sea. So walang karapatan ng China. Bakit ibibigay ni Duterte? Buang talaga si Duterte ito. Hindi po rason yan na natatakot. Matatapang po Pilipino, matalino sa away. May support naman tayo. Galing sa Japan, galing sa South Korea, galing sa Taiwan, galing sa United States, galing sa Canada, galing sa Germany, galing sa Amerika. O ano kinatatakutan natin? So, napansin din dito, isa rin sa sinabi ng tribunal na nilabag din ng China yung hindi nila pinigilan ng kanilang mangingisda at kanilang mga barko na pumasok sa Mischief Reef at saka Second Thomas Shoal. Ang Second Thomas Shoal, iyan yung po yung Ayungin. At bawal din ang ginawa ng China sa paghaharang sa mga mangingisdang Pilipino na mangisda doon sa Ayungin Shoal at saka sa Mischief Reef. So, napakaklaro ng desisyon. Ano kayo ngayon, ang pakabubo ninyo, ginagawa nyo, manluloko talaga kayo, Banat Bay, Sasrugan do Sasot. Manluloko talaga kayo. Tama na muna ako. Tandaan nyo lang muna, summary. Si Tambaloslos, Martin Romualdez, kumikita siya, nag-scam siya sa mga distrito ng Kongreso na wala ng congressman. Gaya ng distrito ni Tebes, kasi wala ng congressman. Si Martin Romualdez sa speaker, siya ang pumipirma ng lahat, pati project, kumikita siya na malaki doon. Sa distrito din ng second district ng Palawan, na sakop niya Puerto Princesa pababa sa Balabac, ay kumikita rin si Martin Romualdez dahil namatay si Congressman Edward Hagidorn. So ngayon siya na pumipirma lahat ng project, pati lahat ng mga resort, mga beaches dyan. Siya na sa kanya na nagkakad, dumadaan. Tapos, kinuha niya rin yung distrito ni Congressman Edgardo Salvame na first district naman ng Palawan. So, ibig sabihin, buong Palawan ay walang congressman. So, sakop pa rin ang lahat ng project yan, sakop ni Tambaloslos. Pati mga nag-apply dyan ng mga resort, sakop niya. Kagaya sa Coron, sa Linapakan, sa Busuanga, sa El Nido, sa San Vicente, na bayan. Grabe dyan mga foreigners dyan, ang dami. So, yan po. So, nakita na ninyo ngayon kung gaano kakurakot itong si Tambaloslos. Okay? So, Anselmo Lingad, sabi niya, kalbo, wag kang mag-akusa. Hindi akusasyon yun, Anselmo Lingad. So,
Sumasakit matainga mo. Hehehe. Bobo mo talaga. Oh. Alexis Rojas, bakit kayo na nga nabayaran ang tatakbo bilang senador para laban si Ota? Tinatanong siya ni Alexis. Yeah. Nais ko lang i-anunsyo, binabayaran po ni Martin Andanar na siyang press secretary ni Duterte lagi mga vlogger kagaya ni Sas Rugando Sasot, Banat Bay, sila makasama niya si Kosnoli, Akotsoli, na kapatid ni Banat Bay, si Boss Dada TV, lahat marami sila, mga grupo nila, binabayaran ni Martin Andanar para magsalita ng pabor sa kay Kibuloy at pabor sa China. Okay, magandang hapon. Martin Romualdez alias Tambaluslos.